Ang kwentong ito ay nagbabalik sa atin sa isang panahon kung saan ang mga lungsod ay hindi napupuno ng mga matingkad na ilaw at ang mga daanan ng nayon ay nagdadala pa rin ng makalupang halimuyak ng basang lupa. Sa isang maliit na sulok ng isang ganoong nayon sa ilalim ng lilim ng isang matandang puno ng pipol ay nakaupo ang isang 13 taong gulang na batang lalaki. Punit-punit ang kanyang damit, tuyo ang mga labi, at puno ng sakit ang mga mata. Ang pangalan niya ay Moon. Si Moon ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang mga magulang ay pang-araw-araw na sahod na manggagawa na nagsusumikap na kumita ng kahit 2 beses sa isang araw. Ngunit isang araw, isang kakilakilabot na baha ang nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang rumaragasang tubig ay tinangay ang kanyang tahanan at ang kanyang mga magulang ay nawala, hindi na bumalik. Nang tuluyang hamupa ang tubig baha, naiwan si Moon na mag-isa. Walang tahanan, walang magulang, walang mapupuntahan. Ang buhay ay biglang naging mahirap na pagsubok. Sa loob ng ilang araw, tinulungan siya ng mga taga-nayon, ngunit dahan-dahan nilang hindi siya pinapansin. Sabi ng ilan, walang kinabukasan ang mga ulila. Habang ang iba ay bumulong-bulong, mabubuhay siya sa pamamalimos. Sa murang edad, napagtanto ni Moon na kailangan niyang buuin ang kanyang buhay sa kanyang sarili. Pero paano? Taglay ang pag-asa sa kanyang puso, nagsimula siyang maglakad patungo sa isang kalapit na lungsod. Naniniwala siya na makakahanap siya ng trabaho doon. Ngunit ang lungsod ay mas malupit kaysa sa inaasahan niya. Sa abalang mga lansangan, ang tanging nakikita niya ay mga tao. Ang mga tao ay nahuli sa kanilang buhay na walang nakapansin sa kanyang gutom o sakit. Sa loob ng ilang araw, humihingi si Mo ng pagkain, ngunit hindi matahimik ang kanyang puso. Isang gabi, habang nakaupo sa isang daanan ng paa, napansin siya ng isang medyo may edad na lalaki. Simpleng damit lang ang suot niya, pero may lalim ang mga mata niya. Tanong niya, "Anak, bakit ka nagmamakaawa ng ganito?" Mahinang sagot ni Moon, "Wala na akong ibang paraan. Ano pa bang magagawa ko?" Huminga ng malalim ang lalaki at sinabing, "Narinig mo ba? Tinutulungan ng tadhana ang mga tumutulong sa kanilang sarili. Kung gusto mo, maipapakita ko sa iyo ang isang mas magandang landas kaysa sa pagmamakaawa." Nagulat si Moon, ngunit may kung ano sa boses ng lalaki na umabot sa kanyang puso. Nag-ipon ng lakas ng loob, tinanong niya, "Sino ka at ano ang maituturo mo sa akin?" Ngumiti ang lalaki at sinabing, "Kagi ang pangalan ko. Nagtatrabaho ako sa malapit na tindahan. Kung payag ka, may maituturo ako sa iyo na makakatulong sa iyong mabuhay ng hindi na mamaalamos." Hindi maintindihan ni Moon kung bakit gustong tumulong ng estranghero na ito, ngunit wala siyang kawala. Tumanggaw siya at sinabing, "Turuan mo naman ako." Dinala ni Kashi si Moon sa isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga matatamis, merienda, at pang-araw-araw na gamit. Aniya, kung magtatrabaho ka rito, kikita ka ng sarili mong pera, ngunit tandaan, ang pasensya at katapatan ay mahalaga sa pagsusumikap. Agad namang pumayag si Moon. Kinabukasan, nagsimula na siya sa kanyang trabaho. Noong una, nagwawalis siya ng sahig at naghugas ng mga kagamitan. Pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng bagong pag-asa. Nang matapos ang araw, binigyan ng tindera si Moon ng 5 rupi at isang mainit na tinapay. Iyon ang unang pagkakataon na kumita ng pera si Moon sa kanyang sariling pagsisikap. Hinawakan niya ang tinapay sa kanyang mga kamay, naamoy ang init nito at inisip kung gaano ito kaiba sa mga tuyong mungo ng pagmamakaawa. Nanood si Kyashji at sinabing, "See, hard work has its own flavor, but this is only the beginning. The real journey starts when you decide to stand on your own feet." Noong araw na iyon, nangako si Moon sa sarili na hindi na siya muling magmamakaawa. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa tindahan, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang pagwawalis ng sahig at paghuhugas ng pinggan ng mag-isa ay hindi magbabago sa kanyang buhay. Gusto niyang matuto pa. Isang araw, tinanong niya si Kaashji, "May matutunan pa ba ako?" Nakita ni Kaashji ang kislap sa mga mata ni Moon at sinabing, "Kung talagang gusto mong matuto, hindi ka dapat matakot sa mga bagong responsibilidad." Pagkatapos ay tinuruan niya si Mohan kung paano magbilang ng pera at nakipag-usap sa mga customer. Dahan-dahan, nagsimulang maunawaan ni Moon kung paano tumakbo ang tindahan.
Napagtanto niya na ang tadhana ay hindi nagbabago sa paghihintay. Nagbabago ito kapag nagpasya tayong baguhin ito sa ating sarili. Si Moon ay hindi na isang batang lalaki na naglinis ng tindahan. Siya ay palaging sabik na matuto. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga customer, naunawaan niya kung aling mga item ang pinakamaraming ibinebenta at kung ano ang nagustuhan ng mga tao. Isang araw, habang wala ang may-ari ng tindahan, may dumating na customer at nagsabi, "Kuya, bigyan mo ako ng 1 kilo ng gramo ng harina." Natigilan sandali ang Haileng-hing. Hindi pa niya ito nagawa noon, ngunit nag-ipon siya ng lakas ng loob, pumasok sa loob, hinanap ang pakete, tinimbang, at ibinigay sa customer. Nang bumalik ang may-ari ng tindahan at narinig ang nangyari, humanga siya. "Mabilis kang matuto, Moon. Kung patuloy kang gumagawa ng ganito, malayo ang mararating mo." Pinuno ng mga salitang ito ng kaligayahan si Moon. Sa kauna-unahang pagkakataon, talagang naramdaman niyang may kakayahan siya. Lumipas ang mga araw at naging bihasa si Moon sa bawat gawain sa shop. Ngunit ang tagumpay ay hindi kailanman madali. Isang araw, masikip ang tindahan. Sa pagmamadali, iniabot ni Moon ang maling bagay sa isang customer. Nagalit ang customer at nagreklamo sa may-ari. Pinagalitan siya ng tindera, "Kung hindi mo kaya ang tindahan, huwag mong gawin ang trabahong ito." Nadurog ang puso ni Moon. Siguro hindi ko sinadya na gumawa ng isang bagay na malaki. Naisip niya. Napansin ni Kashi ang kanyang kalungkutan at tinawag siya sa isang tabi. Ang sabi niya, "Anak, ang kabiguan ay hindi nangangahulugan na natalo ka na. Ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa pagtayo pabalik pagkatapos ng pagkahulog." Pagkarinig nito, muling nagningning ang mga mata ni Moon. Nangako siya sa kanyang sarili na lalo siyang magsusumikap. Hindi lang siya nagsilbi sa mga customer, ngunit nagsimula rin siyang matuto kung paano pamahalaan ng buo ang tindahan. Araw-araw ay nagtanong siya at natuto pa. Kung isang araw, si Moon ay nagtanong kay Kashji gingiting magtrabaho. Ang pasyente ay walang imposible ngunit kailangan mong maniwala sa iyong sarili at bigyan ito ng oras. Oo anak, para sa mga nagsusumikap, laging bukas ang mga pinto. Ipinakilala niya si Moon sa isang nagtitinda ng gulay na nagtitinda ng mga produkto sa lungsod. Nagpasya si Moon na magtrabaho siya sa cart ng gulay sa umaga at gabi at dagdagan ang tindahan sa araw. Lalo pang naging mahirap ang kanyang gawain. Nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi, tag-araw man o ulan, hindi na umatras si Moon. Masakit ang kanyang mga binti. Ngunit sa gabing ito ay mapapangiti ang kanyang mga coins, bunga ng kanyang pawis at pagsusumikap. Mabagal na lumaki ang kanyang ipon ang sarap ng pakikibaka, pagtitiyaga, at pagsisikap ng mga tao, at sa lalong madaling panahon nagsimula ang 10 ng mga tao sa kanyang stall. Ganito talaga ang tadhana, kapag ang sarili mong mga kamay ang humubog sa iyong kinabukasan, napangiti si Moon at hinawakan ang kanyang mga paa. Ang itinuro mo sa akin ang nagpabago sa buhay ko, sabi niya. Ngayon, hindi lang inalagaan ni Moon ang sarili kundi nagsimula na ring turuan ng ibang mahihirap na bata kung paano magtrabaho at kumita. Sinabi niya sa kanila kung magsisipag ka hindi ka magugutom. Lumipas ang mga taon, naging maliit na hotel ang Moon's Tea Stall, nagkaroon na siya ng sariling bahay, mas magandang buhay at higit sa lahat may paniniwala sa sarili. One night as he Saturday her old eyes, he saw in front of his old hotel, na puno ng luha, hindi ng kalungkutan, ngunit ng kasiyahan.